KM Venture 150. Lilinasin natin yung magneto. Titingnan natin kung ano na itsura. Meron siyang 39,000 odo. So first time natin makakalas yung magneto nito. At pipinturahan natin ng matte black na high temp. So hindi ko rin sigurado yung sukat ng magneto polar niya. Meron tayong ditong in order sa Shopee na M27 reverse thread para sa magneto. So, hindi ko alam kung kasukat. So babaklasin lang natin, lilinisin ko. First time kong magbaklas nito guys, no? So let's go. Coolant guys, oh. Ang linis ng coolant. First time ko siyang matanggal, no? First time din natin makikita yung magneto. So binaba ko muna yung coolant. Dito lang naman yung drain ng coolant. Paikot lang naman yan. So ito yung radiator niya. Goods naman, wala pang tama. Kasi hindi ko siya matanggal kung hindi ko siya tatanggalin tong hose na to. Ito papuntang sa pump, sa coolant na pump. Tapos mayroon pa siyang hose dito pabalik sa reservoir. Tapos tiningnan ko rin yung radiator cap, goods na goods pa. Pa-spring kasi to guys eh. So kailangan ano yan, ayun na ibabalik-balik niya para mag-compress doon sa butas na to para matakpan niya ng maayos. So goods pa naman yung spring niya. After 2 years ang ating motor at first time nating mabuksan lahat ng radiator. So ibabalik lang natin tong coolant na to kasi wala naman akong coolant. Malinis naman yung lagayan natin. Ayun. Tanggal na natin yung radiator. Tabi muna natin. So yan yung ano. Uy, may tama na yung fan ko guys, oh. May isang bali. So ayan. Ito yung itsura ng ano, radiator fan. Kasukat to ng PCX guys, Honda PCX. Yung siya may tama na yung isang fan. Ito yung ano. Ang dahilan naman nito guys, yung sinusuksukan ng bato. So tanggalin muna natin. Kita niyo yung magneto, kalawang na. Ayan o. Kalawang na. So kalasin muna natin. So ito guys, basag na, kailangan ko tong orderan. Available naman to sa warehouse, mabilis lang yan. So ito na guys, nakita na natin ang magneto nya. Ganda naman ito guys, so stainless talaga. So tingnan natin, kalawang siya, pero hindi siya masyadong kalawang, no? Normal lang siya. So pipinturahan natin yan. Ito lilinisin natin. Ayun. Sukat nito guys 17 mm. Guys. Ganda ng ginamit dito. First time tong kalas guys, no. Ganda ng ginamit kasi stainless. Tapos may washer. Subukan natin to kung kasya. Ayun, tuma siya guys. M27 na magneto polar. Oh, basic lang guys. Dali lang siyang tanggalin. Maluwag lang siya. Oh, ayun oh, tanggal na siya oh.
Diba? Bilis lang, tanggal na. Uy, ganda ng magneto guys, oh. Stainless yung ano, gitna. So ito yung rason kung bakit mabilis lang siyang natanggal, hindi siya nangangalawang. Kaya hindi siya kumapit dun sa bakal. Kasi yung ginamit dito is stainless din. Ayan guys, may kunyal yan. Ang tawag niyan kunyal. Baka matanggal niya yan or mawala. So yan yung yan yung itsura niya after ilang odo. 30,000 odo. Tinatawag tong magneto guys kasi ayan nagmamagnet siya. Ayan. So maganda yung materials na ginamit guys. Look at that. Stainless yung gitna lang ito to mismo. Stainless siya. Makikita ko na talaga na stainless siya. Iba yung texture niya kaysa dito. Ito bakal. Ito din stainless din to, buo. Stainless na buo. Kaya naman hindi siya kumapit dito, napakalambot lang niya pagtanggal. Okay? Ayos. Ayan, linisin lang na natin yan. Pipinturahan na natin guys. Nilagyan ko pala ng tape to para hindi mapinturahan tong part ng stainless na tayo. Tsaka tong mga maliliit na bakal-bakal na yan. Kasi alam ko sa to RPM niya to. May sensor dyan. So hindi ko siya pipinturahan. May mga tape yan. So mamaya tatanggalin na yan pag okay na yung pintura. Parang ganito lang. So pipinturahan natin ng item ito gamit natin. Nabula ko lang sa Shopee. Up to 800 degrees Celsius daw. So second coat na natin guys. Ayan, second coat na yan. So babalikan natin para sa last coat. Lilinisin muna natin to. Tingnan nyo guys, lupa. Sobrang daming daming lupa. Tatanggalin natin to tapos bubuguan natin. Dito ang source ng guys, battery, charging mo, ignition dito. Pag nagloko to, may madadamay. Tanggalin natin to, then linisin lang natin. Ayan guys, okay na, linis. Sobrang linis yan guys. Ano lang yan, bubuga-buga lang. So balik na natin guys. So goods na, malinis na. Binuga na natin yung magneto, wala na mga buhangin dito. Talagang maganda yung quality ng Venture guys, no. Ginawa nila tong stainless, pati yung magneto dito stainless, so hindi siya nagbabara. Galing. Tapos confirm guys, yung polar natin is M27 yung size. Ito isa M24 to, alam ko ito M27, reversible kasi ito guys. Nabili ko lang sa Shopee, nasa 99 pesos lang kasama na shipping. Yan, malinis na guys. Balikan natin yung binugahan natin, last coat na magneto. Let's go. Last coat na to guys.
Bali pangatlo na to. Okay. Okay na. Tutuyuin na lang natin. Ito na guys, natanggal na natin yung tape dito sa gilid. Ganda ng ano guys, ang ganda ng Venture 150 kasi yung ginamit na materials dito sa gitna papuntang Sigunyal is 100% stainless, so hindi siya nangangalawang, so wala kang problema sa pagtanggal ng magneto sa Sigunyal kasi hindi siya sumikip, hindi siya nagkumain or ano. Kasi yung ibang issue sa mga ibang brand, bakal siguro to ang ginamit nila, then yung Sigunyal dumikit na kaya sobrang hirap tanggalin. Meron pang mga special tools, mga welding. Ito hindi, first time kong kinalas to guys. Then yung sukat nito is M27 reverse pag magneto collar. Sobrang dali lang kasi nga stainless siya, ayan o, pure stainless yung ano niya. Then nung natin, pininturahan natin, nilagyan ko to ng tape, pati itong mga maliliit na to para wala akong problema. Ayan, dapat ganyan ang mag pintura ng magneto, hindi dapat to pipinturahan. Wala lang, gusto ko lang hindi pinturahan to kasi sensor to may sensor to baka kasi magkaroon ako ng issue kung may pintura na. Ganyan lang, ayun o, paikot yan guys. Diba? So sa mga Venture user, huwag kayong mag-alala kung hindi pa natatanggal ng ang iyong magneto kasi hindi kayo magkakaproblema, hindi nag-i-stuck. Quality ang Venture, ayan o, pure stainless ang ginamit. So ito yung ano niya, loob niya, magnet. So ayan na, kayong mag-alala sa mga matatagal ng unit dyan at hindi pa nabubuksan yung magneto, sobrang solid, hindi kayo magkakaroon ng problema, napaka basic lang tanggalin. So patutuyuin lang natin, din babalik na natin guys. So siguraduhin nyo munang yung tawag nito kunyal ay nandyan lang, ayan yung kunyal para dyan ilalak yung magneto. Dapat to nandyan yan kasi kung wala yan hindi siya maglalak ng maayos. Tapos may gatla to guys ayan yung gatla na yan is yun yung doon may papasok yung kunyal. Ayan, diba? Ganyan lang, hindi naman papasok yan pag mali Huwag kalimutan yung spacer or washer, then stainless din yung ginamit na tornilyo, size 17. Yun lang, napaka basic lang guys. Ayan, pintura na. Diba? Angas, bagong pintura na ito, bilib ako dito, stainless talaga to. Ito yung sinasabi ko na sensor, tapos itong mga bakal-bakal na to, ito yung sinesense nya, umiikot kasi yan kaya walang pintura yan. Ayan, pansin nyo walang pintura kasi ito yung sensor nya, diba? Okay na, kabit na natin. Hindi rin kayo magkakamali guys kasi meron siyang guide. Itong guide na to, doon may papasok yung butas. Grabe yung materials na ginamit guys sa magneto, sobrang solid talaga. So hindi siya matigas tanggalin kasi nga stainless siya, so hindi siya kinakalawang. So nakita nyo naman yung video at saka picture. So napakaganda ng ng Venture 150. Ito na po siya naibalik na natin lahat. At okay naman yung naging process at resulta. Ayan, coolant niya is ganun pa rin naman. Binalik ko. So sana meron kayong natutunan at nagkaroon kayo ng idea sa pagto-troubleshoot ng
magneto. Pintura lang naman yun para ano, hindi siya kalawangin at syempre maganda rin tingnan, di ba? So ako lang gumawa guys, basic lang naman, basta alam nyo lang yung mga basic na gagawin. So hindi ko na pinagawa. So this is Grip Moro. Maraming salamat. On your grip. Babush.